Eto ka na naman, bumabanat ka na naman eh. Magtrabaho ka, hindi yung puro daldal lang dyan. Baka nakamaskara kasi sila sa Ako hindi social ako media. nakamaskara. Hindi ako nakamaskara. Magtrabaho ka lang. Pupurihin kit. Mukhang matindi na itong nangyayari sa ating bayan. Parang tama ho ata si Pangulong Duterte sa sinasabi niya that the president is gearing toward martial law. Nako, matindi. Yan ho ang focus nila ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho ay tayo ay magbantay. Tayo ay talagang bantayan ho natin ang mga nangyayari sa lipunan. Dahil, naku, iba ho na ito. Iba na. Ay, ito, ibabalita na ho natin. Unang-una, syempre, walang iba kung hindi ho itong si hari ng fake news. Hindi pala. sorry naman. Hindi pala siya hari ng fake news. Reyna ng fake news. Hindi rin. Hindi. Ikaw naman, Banat Bay. Hindi nga daw siya attack dog eh. Kayo naman, sinasabi ninyong attack dog siya. Hindi naman daw siya attack dog. Siya daw po ay defense dog, ha? Anyway, tingnan natin itong sinasabi ho ni Madam Vlogger na napunta sa Malacanang. Net 25. Yan. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo ng tingin ko. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malaman ng fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po... Alam niyo ba kung kailan ginawa yung MTRCB? Nung panahon niya, kinreate siya nung panahon ni Marcos. Yung senior, yung matandang Marcos, kinreate yan. Kasi may mga pumupuna sa gobyerno noong panahon nila. Marami hong mga iba't iba mula sa balita, mula sa sining, sa drama. Yan talagang konteksto niyan. Yan yung konteksto niyan kasi may mga pelikula noon. Kasi noon, kontrolado nila yung news di ba? So may mga ginagawang parang mga movies at the same time may mga yung live performance on stage na kumikriticize sa gobyerno. Ngayon, dun sa movies, yun talaga yung matindi dun. Siyempre kasi sa mga sinihan yan, marami yung nakakapanood sa television yan. Kaya nila kinreate yung MTRCB. Meron nga ho dyan sa parte ng MTRCB na nagsasabing kung ikaw ay para makakasira sa gobyerno, ikaw ay dapat ipagbawal. Parang ganun. May ganun din may ganun. Babasahin ninyo, makikita nyo ho yan sa ng MTRCB. So parang ngayon, inuulit pa ho nila. Proud pa ho sila doon. I have nothing against with MTRCB ha. Ang akin, they're just following a law. Okay? Which is, sa totoo lang, sa tingin ko, that law is already, wala na ho sa hulog yung law na yon. Kailangan ng baguhin. May mga dapat ng baguhin. Hindi ko nga maintindihan. Bawal mag-criticize sa gobyerno para gawin nila ang tama para itong mga government official gawin nila yung kanilang tamang trabaho at karapatan naman nating punahin sila dahil ho sila ay sinasahuran ng taong bayan. Pero yun pa yung ipagbabawal. Okay? Pero yung sugal, hindi pinagbabawal. Tataka ka Di ba? Yung sugal, lipa na. Wala ho silang inaano dyan. Ang dami na hong namamatay. Marami na nagiging kriminal. Ang dami na hong nagugutom na pamilya. Pero kaliwat kanan ng sugal. Wag ho tayo maglukan mga kababayan, mga putang ina ninyo. Sa totoo lang ho. Nakakabuisit ho kayo. Pasensya na ho Hindi ho ikaw madam minumura ko dito. Kayo hong buong entire government na focus so much on people who criticize the government. Pero hindi nyo fino-focus yung mga gambling online. Lipanan na ho yan Diba? Lipanan na ho yung online gambling na yan. Kaliwat kanan na ho nating nakikita yan sa ating bayan. Ang dami na sinisirang pamilya niyan. Pero mas focus ninyo yung mga nagkikriticize sa gobyerno. Pangalawa, ano pang mas yung rampant na ayoko namang sabihin pero pambababoy sa ating mga kababaihan. Rampant na po yan sa social media ngayon. Formal na nga Magsusubscribe ka na nga Ayoko na lang banggitin yung pangalan pero tingnan ninyo, malala na. Alam mo yung mga panahong ganyan dati, tinatago pa
Ngayon, isinasama na talaga doon sa pangpamilya. Oh, 'di ba? Alam naman ho natin yung pangalan ng kumpanya na yun. That company before what's really focuses so much on maayos na entertainment. Ngayon, wala na. Tsuktsak ang kaliwat kanan, pinagmamalaki pa. I mean, there are other things that you can focus on kesa yung ito nagkikriticize sa gobyerno. Di ba? Ang dami niyong pwede gawing batas para masupil itong gambling online at saka itong mga kalaswaan online. Again, hindi po ako nagmamalinis dito. Una-una, hindi po ako nag-gambling. Okay? Malabo po yan. Kalaswaan, hindi rin po ako dyan. Kaya lang, hindi ko naman sinasabing ako'y malinis dyan. Hindi ko sinasabing ganyan. Baka sabihin, huwag lilinis-linisan ka. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero, dapat yan, nakaregulate ng maayos. Regulate na regulate. Sa totoo lang, kahit to bata, kaya mag-online nun eh. Di ba? Kahit ano eh. I mean, ang dami yung pwedeng gawing sanang batas tungkol dyan. Kesa naman yung para lang pigilan ito mga nagkikriticize sa gobyerno. Tama, mali. Nakakainit ng ulo, shit. Masyadong kumpleto kung paano po ang gagawin natin. Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Sandali, kung troll army, bakit hindi nyo tanungin si Marcos? Siya nga mismo nagsabi niya ni. Binabati niya yung mga troll eh. May video ho siya niyan. Ba't hindi nyo siya punahin? Yung boss mo, punahin mo. Ako, totoo lang against din po ako sa mga iba't ibang klaseng trolls at pati fake news. Ako, totally against po ako dyan. Hindi ho ako dyan, hindi ako talaga pabor dyan sa mga gago na yan. Ako din, hindi rin ako pabor sa yung walang mukhang account kasi hindi kayang panindigan yung kanyang sinasabi. Hindi ako against, whether in my color or outside of my color. Ibig sabihin, kung political, same kami ng politika, ako talaga, sorry to say, pero hindi po ako agree. When you are in politics, especially giving opinion, pasensya na sa mga tatamaan pasintabi na lang ho. Kung kayo may bibigay ng inyong opinion, dapat nakikita mukha ninyo. Kasi this is about politics. Yung credential, alam ko, yung credibility, napaka-importante. Kailangan kaya nyong panindigan yung sinabi nyo. Kung hindi nyo kaya, wag nyo na sabihin. Sorry pero that's the truth. Kung meron man pong troll army, pero Pero yung troll, balik tayo sa troll. Yung sa troll army po, alam naman po natin kung sino ang troll, di ba? Alam po natin kung sino ang troll dyan. Walang iba ko, hindi ang Malacanang ho, ang may mga troll. Tingnan ninyo sino yung mga pumupuri sa inyo. Tingnan nyo yung mga account. Kung hindi taga Zimbabwe, hindi, biro lang. Hindi ko alam kung taga kung hindi mga Indiano, kung ano-ano, di ba? Ay nako. Kasi yan nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita. Hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso. Dahil po, kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So, mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body. Para din po malaman natin ang bawat isa, kung content creator ito, vlogger, blogger,
malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. Hindi daw freedom of expression yung taong nagbubulong sa kanila at ang sakit sa bangs nito, no? Imaginein mo, abogado to. Imaginein mo, abogado mo to. Talo ka sa kaso talaga. Ewan ko sa'yo. Ate, paano ka nanalong abogado? Ay, paano nanalo? Nanalo parang loto, no? Hindi. Paano ka naging abogado? Kasi ganito, sinasabi niya, hindi na daw freedom of expression yung may nagbabayad sa'yo tapos may sasabihin ka. First of all, I am against doon sa binabayaran tapos sasabihin ka. Never ako nagpabayad at the same time mga kasamahan kong banateros. I'm speaking for my group. At the same time, mali pa rin yung sinasabi mo. Bakit kanyo? It is not kung sino nagbabayad sa iyo, sino nagsabi sa iyo, whether saan galing yan, sa asawa mo, sa jowa mo, kung kanino mang animal lang galing yung opinion mo, it doesn't matter. What matters is yung kung ano yung sinabi mo. That is your freedom of speech. Ngayon, it can be libelous. I understand. Pwedeng maging libelous yan. Pero, freedom of speech mo pa rin yan. Karapatan mo pa rin magsalita. Ngayon, kung iyan ay libelous na, ibang usapan na po yun. Pero anong ibig sabihin ko? Yung content ang basihan ng freedom of expression. Hindi yung kung sino nagsabi sa'yo, sino nagbayad sa'yo. Diba? Hindi yun. Ano ba ate? Saan ka ba nag-aral? Porket may nagbayad na sa'yo. Halimbawa lang, porket may nagbayad sa'yo. Tapos may sinabi ka, hindi na freedom of speech yan. Bakit? May nagbayad sa'yo eh. Ang freedom of speech, ang basihan nun, kung ano yung sinabi mo. Kalayaan mo pa bang sabihin yan? Ngayon, kung kanino mang animal lang galing yan, kalayaan mo pa rin yan. Pambihira naman to si ate. Kairita ka. High blood na nga ako, na high blood pa ako sa'yo. Ano ba talaga yan? Ito, ulitin natin. Tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi nyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas. Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So, kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since Hindi na daw freedom of expression yun kasi binayaran ka na. Hindi. Mga kababayan, ako magtatanong sa inyo. Correct me if I'm wrong. Kayo na magsabi. Kahit kanino pa galing yan. Hindi dapat ang basehan ng freedom of expression kung bayad ka o hindi ka bayad o dinikta ng asawa mo yan, dinikta ng jowa mo yan, tinuro ng kaibigan mo yan. Hindi yan ang importante doon. Freedom of expression, basta may sinabi ka, yan ay kalayaan mong sabihin. Hindi importante kung kanino galing yan. Hindi yun ang basehan ng freedom of expression. Ano ba, te? Ngayon, ibang usapan yung libelous. Kung ikaw libelous o pumasok ka sa defamation, ibang usapan na yun. Pero hindi, ay naku, ewan ko. Ate, gusto ko nang iumpog yung ulo ko dito sa pader. Nakaka-high blood ka sobra. Baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong
particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Kasi i-separate natin yung troll army sa fake news. Kayo naman pag nagtanong din ang sabit nyo rin humihingi ka ng ebidensya about fake news. Ang fake news kasi, mga kababayan, yan ay depende sa nilabas ng tao. Kung yan ay makukonsider na fake news o hindi. Depende sa nilabas niya. So, yung sinasabi mong ebidensya, iba yan. Okay? Pero itong tamang tanong mo, may ebidensya na po ba kayo that there is such thing as a troll army fighting against the government? That's the right question. Hindi yung paghahaluin mo yung troll at saka yung fake news. Depende. Ito kasi masyado silang generalize Basta political blogger na kalaban ng gobyerno, fake news. Tarantado, hindi ganun. Sorry, hindi kayo minumura ko. Hindi kayo minumura ko, ha? Pero katarantaduhan po kasi yung ganung klaseng statement. Sasabihin mo na basta fake news. Hindi. Ang tanong dapat per issue. Ito bang issue na ito ay fake news o totoo? Etong sinabi tungkol kay J. Ruiz na siya ang representante na pumirma doon sa 206 million, yan po ba ay totoo o fake news? Dapat per issue ang tanong ninyo about fake news. Yung pangalawa, meron na ba kayong ebidensya about trolls? Asan? Nakakita na ba kayo ng opisina? Meron po ba kayong nahuli? Meron po ba kayong data na talagang may troll? Asan ang ebidensya nyo? Yun ang tamang tanong. Bihira kayo. Tagal nyo na dyan sa Malacanang Press Cartel, ha? Yan pa rin ang tanungan ninyo, ha? Pang ano pa rin? Pang grade 1. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po yung pala, wala pa pala Banggit kayo ng banggit, wala naman pala. Description, wala pa, hindi pa maayos. Parang hindi rin to abogado no? Let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban at nagpapakita at nagbabayad. So troll army na yon. Kung kalabanin na sinasabi mo? Oh my golly, what kind of person is this? Na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po kasi yan ang kanilang perception Madam, let me clarify this, ha. Hindi porket galit ang tao sa inyo, troll na. Galit ang tao sa inyo dahil palpak kayo. Palpak ang gobyerno. Gutom ang tao, kaya galit ang tao sa inyo. Malala ang krimen sa Pilipinas, kaya galit ang tao. Tapos pag nag-comment ang mga taong this is real people commenting. OFW, real people commenting, sasabihin nyo, fake news. Kung hindi fake news, troll. Diba? Kitang-kita natin yan sa social media. Pag pinagtatawanan sila, fake news yan, troll yan. Bakit hindi kayo tumanggap ng katotohanan? Bulag na kayo sa katotohanan Bulag na kayo, na galit na ang taong bayan sa gobyernong ito. Bakit? Gutom na Ang taas na ng bilihin. Ang hirap ng mabuhay sa Pilipinas. Ang taas ng bilihin, putang inang traffic yan, yung safety pa nila ay nakukompromiso na. Kaliwat kanan na makikita mong adik, pati sa social media. Dati nga sa karsada lang nagkakalat ang adik, ngayon pati sa social media na. Hindi ka ba magagalit? Tapos pag nagalit kami at nag-comment kami sa mga politiko namin, sasabihin nyo, troll? Paano maayos ang bayan natin? Kesa na makinig kayo sa mga Pilipino, sinashut off nyo lang by saying, troll lang yan, basher lang yan. Leche, hindi basher ang mga taong nagsasabi. Naggalit na sila sa gobyerno, hindi basher yan. It's a reality na ayaw ninyong tanggapin. Kakainis kayo, gigil kayo, ha?
at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat. Wala. Wala nga sila may pakitang ebidensya eh. That there is such thing. Kasi when you say it's a troll, okay? Ibig sabihin, yan po ay grupo ng mga tao hired. Okay? They are hired. They have office. They have fake accounts, fake yung mga cellphone nila ay mapakarami compare sa isang tao lamang ay ginagawang ewan ko 10, 20, 50 na account. Tapos yan sila magte-text sila o magme-message sila doon at babanat sila. 'Di ba? Yun na masasabi mong troll. Kaya nga tinatanong nyo nung reporter may ebidensya na po ba kayo? Meron na ho ba kayo nakita? Meron na read na may troll? Tingnan mo, bukas magkakaroon na yan. Fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero wala pa. Sabi ko sa inyo daldal lang sila ng daldal eh. Puro talk shit lang eh. Wala naman palang ebidensya pa na may troll talaga eh. Alam mo, pag may nagalit sa inyo, huwag nyo kagad tawagin troll o basher ko lang yan. Basher. Tanga. Talagang maibabash kayo. Kung mali-mali ang ito it's not just sa Malacanang to ha. Kunwari meron kang basher sa social media. May gago kang ginawa eh. Halimbawa, may pinost kang kagaguhan tapos magbabashin ka. Ay, troll lang yan. Hindi troll yan. Tanga ka kasi. May mga nakikita pa ako eh. Naghiwalayang magjowa dahil sa third party. Yung third party, nilusob ng mga troll at bashers. Gago, maharot ka kasi, kaya ka nilusob. Kaya ka binabanatan ng mga iba dahil nga nabibuisit sa iyo sa kalandian mo. Tapos sasabihin troll. Parang ganun din sa gobyerno eh. Gumagawa ng katarantaduhan yung mga government official. Tapos pag binash, troll lang yan. Leche. Hindi po troll pag ibinash kayo. Tingnan nyo sarili ninyo. Po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Parang ano yun may pagka-sarcastic yung tanong ni ate. Dali. Tingnan mo hindi niya na-gets. Pero may pagka-sarcastic yung tanong ni ate. Kasi parang sinasabi niya, so hindi kayo dapat matawag ding fake news. Kasi wala rin kayong basihan na sinasabi niyo may troll eh. Sino kaya to? Hindi niya na-gets Hindi niya na-gets yung tanong. Ulitin natin gawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Ayun. So wala pa pala kayong na-verify na ito'y troll or nagpapakalat ng fake news. Sabay ito yung tanong Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news. So hindi po pala kayo kabilang doon sa nagpapakalat ng fake news. Bakit? Okay, ito ang sagot niya. Wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Kasi wala naman palang batayan yung mga sinasabi mo. So, hindi pala kayo pwedeng ihanay sa mga nagpapakalat ng fake news. Good job, ate. Good job. Good job ka. Ito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po Nalito tuloy siya sa sagot niya. Meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ang gulo na ng usapan nila. ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Thank you po. So, wala kang batayan.
Kawawa. Ewan ko sa'yo, gulo mo kausap. Bigyan nga ito ng 20 pesos, bumili siya ng kausap. Nako, eto kasi, may plano silang gawin magkaroon ng panukala na kailangan i-register mo lahat ng account mo. Alam mo, etong mga tao na ito, talagang sabit sila, no? Wala silang alam. Sorry. Kasi, wala ba kayong Facebook? There is such thing as submitting a photo in making an account. Ganito kasi yan Ang isumpina ninyo, yung FB, YouTube, at kung ano-ano pa. Kasi nakaka-verify naman ng account yan Meron niyang pagsasagbit. Nagsasagbit, matatag ka ng Ako, nabuisit nga ako kasi yung Banat by Channel ko na kaka 1 million nga, biglang sinuspend naman kasi ang sabi doon, meron daw ano ba yun? Pretending to be someone. Sabi ko, meron pa bang ibang Banat bay? Tapos nung in-email ko, ang sagot sa akin, sorry, we made a mistake. Pero hindi naman nila binalik yung suspension. Diba? Anyway, ang punto ko dito, merong verification ang bawat SOCMED kung sino talaga yung tao. Nilalagay pa nga nila Kunwari may page ka. Yung page mo, Banat Bay. Nakalagay dyan kung kailan kinreate at sino yung nagkikreate. Ako, kung gusto ninyo, kasi doble-doble na naman yan ito kasi yung panukala. Panoorin muna natin. Panukalang Social Media Registration Act isinulong ng isang kongresista na layong paigtingin ang kampanya kontra disinformation at fake news. Sinala Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kung may SIM Registration Act, iginiit ng ilang kongresista na dapat ay may registration system na rin para sa social media. Yan ay isa pa yan. Meron niyang SIM Registration Act. Palpak naman. Tapos, gagayahin nila yung kapalpakan. Sa mo talaga, hindi mo alam kung paano naboto itong mga ito Palpak na nga yung SIM Registration Law. Ako, pabor ako doon Gustong-gusto ko yun. Pero palpak yung IRR niya, yung implementing rules and regulation, palpak na nga yun, gagayahin pa. Meron naman ng existing registration ng isang tao sa kanyang account. Meron ng existing. Okay? Ngayon, kung sinasabi ninyo na kailangan i-reveal yung pangalan, you should ask the social media platform. Hindi yung account. Kasi we are under that platform. We submit the necessary document on that platform. So dapat, ang i-require ninyong i-reveal kung sino yung mga tao na yun kung hindi yung social media platform. Sabihin nyo kay Google, sabihin nyo kay Facebook, sabihin nyo kay TikTok, gusto nyo mag-operate sa amin, required na ilalagay nila yung pangalan nila. Ibig sabihin, kailangan yung mga nag-submit sa inyo ng channel, gumawa ko ng channel, Banat by Channel. Itong Banat by Channel, ipapakita dyan kung ano yung pangalan ng tao na yun, real name niya. Yun ang i-require nyo, yung platform. Hindi yung gagawa na naman kayong batas na kailangan i-rehistro yung social media. Iba yung malabanan ang pagkalat ng fake news sa bansa. Sa isang press conference dito sa Kamara kani-kanina lamang, parehong binigyang diin ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman na napapanahon na para sugpuin ang fake news at disinformation sa Pilipinas. Ayon kay Ortega, dapat ay maging mapanuri ang ating mga kababayan sa mga nakukuhang impormasyon lalo na ngayong panahon ng kampanya para sa Hatol ng Bayan 2025. Mungkahin niya, kung may SIM Registration Act, dapat ay may Social Media Registration Act na rin bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan kontra fake news. Ang dami na kasi umanong nagtatago sa fake accounts na naghahasik ng maling impormasyon. Sang-ayon din dyan si Congresswoman Roman na iginiit na maghahain din siya ng panukala ukol dito. Mainam din nila ang pagbuo ng isang konseho para mapaigting ang pagbabantay sa social media at sa mga impormasyong lumalabas dito. Grabe, mukha talagang no? Parang ang nila dito, martial law na talaga ang datingan, no? Pag criticize ka, yari ka talaga sa gobyerno, re-regulate ka. Ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista.
nakakalungkot na ganito na po yung napuntahan. Tapos parang ang saya-saya pa ng mga ganitong tao sa ginagawa nila. Kaya sobrang nakakalungkot na it's not the real, hindi yung totoong sarili nila yung pinapakita nila dito eh. Hindi, ako against ako dyan. Hindi yung sarili nila pinapakita. Against talaga ako dyan. Dapat talaga ipakita sarili. Pero alam mo, Brad, gawin mo trabaho mo. Ligtas ka. Baka purihin ka pa ng mga tao. Gawin mo yung trabaho mo. Magtrabaho ka kasi. Ganyan ang banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Gawin mo lang. Magserbisyo ka lang sa taong bayan. Pupurihin kita. O papalakpakan kita. So, kayo yung mga trolls, yung mga masasamang intention, mga fake news kayo. Fake you. Ngayon na naman. Parang SIM registry. Patawan na naman siya. Skandal, ano na naman siya. Parang sanggano na naman ng dati. Fake you, fake you.